Ayan, magandang araw po sa inyong lahat at sa araw na ito may tatalakayin po ako sa inyong video. Ito po ay nasa wikang Bisaya kaya kailangan ko pong itagalog summarization. Pero sa pagkakataong ito is pakikinggan po natin yung buong video dahil then kukunin ko po yung mga mga pointers ni Darwin Butlay rito. Ito ay isang pastor protestante. Kalahin nyo ha, pastor na ito. Pero hindi ko lang alam kung masasabi nyo sa karunungan taglay nito. Kung may karunungan ba o wala, nasa inyo na po yung paghusga. Ito po ay talakayan nangyari po sa Tagbilaran. Ito po ay nangyari kahapon. No? Ito nangyari kahapon bago pa dumating si Father Darwin. Nagkaroon po ng talakayan sa pagitan ni Marcelo Ahok, dating member ng Church of God. No, hindi ko alam kung saang branch ng Church of God. And then si Darwin Butlay, yung Facebook account niya is Kristohanong Isog. So dito, panoorin natin yung mangyayaring talakayan at itatagalog summarize ko po, no. So pakinggan natin yung buong buong stand niya, then isa-summarize ko po. Part 1 lang po ito, ibig sabihin, yung affirmative stand at ang first cross-examination. Ito munang feature ko ngayong oras na ito. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Kaya wag na po nating patagalin. Simulan na po natin. O yan, so sa mga oras na ito ako ay umiinom ng choco na gatas or gatas na choco. Pero ganun pa man, continue na lang po tayo sa ating video ngayon. Ito na po yung ating video habang ako ay nagkakape at take note ko po yung mga mga sasabihin nito ni Darwin Butlay para masamares ko po ng tama yung kanyang stand. Ito po. Simulan na po natin. So karon okay naman. So atong ihatag ang mikropono sa atong affirmative Pastor Darwin Butlay alang sa 5 minutos nga pagpabarok. Pamatud-an nga ang mga Katoliko nagsimba sa Diyos-Diyusan sama sa Senyor Santo Niño. Sumala sa Biblia referensya ang 5 minutos magsugod sa dihang musugod pagsulti si Pastor Butlay. Okay, so hindi ko pala nailipat wala yung video. Ayan. Ang tatalakayan nila ngayong araw na ito is yung tinalakay nila rito is patutunayan ni Darwin Butlay na pastor protestante na ang Katoliko daw ay sumasamba sa Diyos-Diyusan gaya na lamang daw di umano ng Senyor Santo Niño. Okay, so pakinggan natin ang kanyang stand habang ako maglilista rito. Muna ang panahon, Pastor. So, mayong hapon ka natong tanan mga kaigsuonan, labi na sa atong mga kaigsuonan nga safety, no? Nga naa diri tanan. Si atong moderator, si Alima o si Bro Mars. So, ang among tema karon mga kaigsuonan, akong pamatud-an, bro. So, mao ni ang tema mga kaigsuonan, pamatud-an ko nga ang mga Katoliko nagsimba og Diyos-Diyosan ilabi na sa Santo Niño sumala sa Biblia o sa referensya. Biblia o referensya mga kaigsuonan ang akong pagkamatuod nga nagsimba gyud sila og Santo Niño mga kaigsuonan nga Diyos-Diyosan. Levitico 26 versikulo 1 nagaingon, ayaw kamo pagbuhat og mga Diyos-Diyos, ayaw kamo pagpatindog o kinulit nga larawan o haligi o bato
nga kinulit aron inyong simbahon kay ako mao ang Ginoo nga inyong Dios. So atong utron pagbasa, ayaw ka mo pagpatindog og kinulit nga larawan aron inyong simbahon. Sumala sa Levitico 26:1 nga nagaingon nga ayaw ka mo pagbuhat og larawan aron inyong simbahon. Karon mga kaigsunan, tinaw kayo nga ang nagbuhat og larawan, sabi na sa mga Diyos-Diyosan sama sa Santo Niño, nagsimba di ay. Klaro kayo mga kaigsunan, labi na sa Isaias 44 versikulo 9 mga kaigsunan. Ang nagpatindog Isaias 44 versikulo 9 nagaingon mga kaigsunan. Ingon na riya sa Isaias 44 versikulo 9, walay pulos ang tanan nga naghimo og mga Diyos-Diyos, og walay hinungdan ang mga Diyos-Diyos nga ilang gipakabilinhon. Kadtong mga nagsimba niini mga buta, wala sila masayod, busa maulawan sila. Sinaw kayo mga kaigsunan nga ang mga RCC o Iglesia Katolika sumala sa Biblia, nagaingon Levitico 26:1 ang nagpatindog og larawan sa simbahan. Sumala sa masabot, nagsimba gayud. So kani mga RCC mga kaigsunan, moingon mo gani sila, wala may nagsimba sa mga Diyos-Diyosan, amura na silang ang Diyos yung mong gisimba, kung nili amura na silang gigamaan para ilang gunong atubangan mga kaigsunan, para isipon nila nga Diyos. So dili wala kuno sila nagsimba mga kaigsunan. So ang Biblia nagingon nga nagsimba sila. Levitico 26 versikulo 1 nagaingon ang nagpatindog og larawan sa simbahan, nagsimba riay. So tingnaw kayo mga kaigsunan, naapod si versikulo nagaingon nga ang magatubang og nagluhod sa larawan, nagsimba. Sumala sa Biblia mga kaigsunan. Asa mabasa? Salmo 95 versikulo 6. Dali kamo, magyukbo kita og magsimba kaniya, magluhod kita atubangan sa Ginoo nga atong magbubuhat. Magluhod kita atubangan sa Ginoo nga atong magbubuhat. Inaw kayo mga kaigsunan nga ang nagatubang di ay sa Diyos-Diyosan og nagluhod, nagsimba di ay. Inaw kayo mga kaigsunan. So padayon ta mga kaigsunan, sumala sa Biblia og sa referensya mga kaigsunan, sa Biblia na tinaw na gyud kayo mga kaigsunan nga nagsimba gyud sila og mga bato kahoy. Sumala sa Korinto mga kaigsunan, ang Diyos-Diyosan nagulagway sa butang nga dili tinuod. Sa Roma 1:23 nagaingon mga kaigsunan, ang nagpatindog og larawan sa tao, nagsimba mga kaigsunan. Larawan sa tao, si Santo Niño, tao man na siya mga kaigsunan, lisod po kung na siya, no? So tao na siya. Ang nagbuhat ko no, larawan sa tao o ginodhan, Diyos-Diyosan ko no, sumala sa Biblia. Dili ako nagingon mga kaigsunan. O tinaw karon mga kaigsunan nga diha sa Biblia atong maibawan ng kamaturan, kay ang Biblia lagi kamaturan mga kaigsunan. Tinaw kayo ang Levitico 26:1 nga nagpatindog. Sige, salamat sa oras. Panahon. Ayan, so yun ang kanyang stand. So explain ko muna yung stand ni Darwin Butlay, ano? Una niyang ginabit itong sinasabi sa Leviticus 26:1. Huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan o magtatayo ng mga inukit na rebulto o sagradong haligi o mga batong hinugisan upang sambahin sa inyong lupain. Ako si Yahweh, ang Diyos ninyo. Ito sa mga ginamit niya na ayon pa sa kanya, sinasalungat daw ng Iglesia Katolika. Dinagdag pa niya sa kanyang ebidensya ang sinasabi sa Isaias 44 verse 9. Ganito naman ang sinasabi. Walang kwentang tao
ang mga gumagawa ng rebulto at walang kabuluhan ang mga Diyos-Diyos ang kanilang pinahahalagahan. Mga bulag at angal ang sumasamba sa mga ito, kaya sila'y mapapahiya, no? Sabi naman ni Darwin Butlay na talagang mapapahiya at matatalo palagi ang mga RCC kapag wag itigil ang pagsamba daw sa mga rebulto. And then, sasabihin doon ng mga Katoliko daw na hindi naman kami gumagawa ng hindi naman kami sumasamba sa rebulto. Pero, sabi ni Darwin Butlay, ang dahilan doon ng Katoliko, hindi naman kami sumasamba sa rebulto Ginawa lang naman namin yung rebulto para kilalaning Diyos. Yun daw ang sabi ng mga Katoliko, sabi ni ni Darwin Butlay, no? Pero dinagdag pa niya dito yung nasa awit 95:6. Ang nakalagay sa 95:6 ng awit ay ganito. Tayo na't lumapit, sa kanya'y sumamba at magbigay galang, lumuhod sa harap ni Yahweh na siyang sa ate may lalang. Ayan. So, ang sabi niya rito, ang tamang pagsamba ay yung pagluhod. So, yung pagluhod daw is an act of worship. At dahil daw ang Katoliko ay nakaluhod daw sa harapan ng mga rebulto, then hindi daw pwede itanggi na ito daw ay act of worship. And then dinagdag pa niya ang unang Korinto 8:4 kung saan sabi dito na ang mga Diyos-Diyosan ay nagpipresenta sa mga bagay na hindi totoo. Kaya nga tungkol sa pagkain inihandog sa Diyos-Diyosan, alam natin nga mga Diyos-Diyosan ay larawan ng mga bagay na di totoo. Ayan. And then kinote pa niya yung nakalagay doon sa Roma 1:23. Yan So, yan. Tinalikuran nila ang kaluwalhatian ng Diyos na walang kamatayan at ang sinamba nila mga larawan ng mga taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na lumalakad at ng mga hayop na gumagapang. Ayan. So, yan yung mga patunay ni Darwin Butlay sa kanyang paksa na ang Katoliko daw ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan gaya na lamang ng imahe ng ng Santo Niño. Nag-chat sa akin si Mark Umbaw. Kaya hindi ko maibigay yung talata kasi out of topic, pero kung nasa topic lang, nakahanda na lahat ng talatang gagamitin ko. Okay. So, i-ready mo nga. Kasi lagi niya sinasabi na marami daw siyang talata, pero hanapan mo ng talata, wala naman. Panakatalakayan mo na si Mark Umbaw, sabihin niya na ready na ako kahit mamaya pang gabi, pero pagkaharap, sabihin niya hindi ko na ihanda yung referensya ko, So, dapat paghandaan. No? Dahil ako yung magmamoderate sa talakayan sa pagitan ni Sanrio at saka ni Mark Umbaw, dapat talaga straight to the point, labasan ng ebidensya. Yan. So, pero ito naman, balik tayo sa topic ngayon. Ito ay nangyari sa pagitan ni Marcelo Ahok at saka ni Darwin Butlay. So, atin ang puntahan yung cross-examination na gagawin. Narito po. So humana ang iyang 5 minutos nga pagpabarok sa topic nga iya daw pamatud-an nga ang mga Katoliko nagsimba og Diyos-Diyosan sama sa Senyor Santo Niño sumala sa Biblia at referensya. Yan, so sabi dito ni moderator Paul Lima na ang topic ni Darwin Butlay, patutunayan niya na ang Roman Catholic Church ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan gaya ng imahe ng Senyor Santo Niño. So, Diyos-Diyosan daw. So, pakinggan naman natin ulit ng video. Karon nga gutloa, mo-undergo si Pastor Darwin Butlay og 10 minutos. Gisahon siya sa CFD sa iyang gipamahayag suod sa 5 minutos. Pangutan-on siya sulod sa 10 minutos. Ayan. So, sabi dito, tatanungin si Darwin Butlay sa loob ng 10 minutes.
ang 10 minutos na cross-examination magsugod sa pagsugod nimo og pangutana, Brother Marcelo Ahok Jr. Yan, yung 10 minutes na tanungan portion, magsisimula pag nagsalita na si Brother Marcelo Ahok. Unang pangutana igsuon kong Pastor Butlay. Suma sa tema, pamatud-an nimo ang Katoliko nagsimbag Diyos-Diyosan. Yan, sabi niya, ayon sa iyong tema, sa iyong paksa, patutunayan mo na ang Roman Catholic Church ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Sama ni Santo Niño. Ang pangutana, Gaya ni Santo Niño. nakasabot ka ba sa pulong Santo Niño? Yes or no? Yan, so tinatanong niya ngayon, si Darwin Butlay kung naunawaan ba niya kung ano ang salitang Santo Niño. Naunawaan ba niya? Yes or no? Objection, moderator. Ang akong tema nagpamatuod nga nagsimba og Diyos-Diyosan. Ay, teka, ano ba naman ito? Bigla naman nag-object. Unang-una ha, ang tanong ni Marcelo Ahok nasa paksa. Nasa paksa ang tanong. Nag-objection si Darwin Butlay dahil wala daw sa paksa ang tanong. Nasa paksa ang tanong. Kasi, ang paksa niya, patutunayan niya na ang Roman Catholic Church ay sumasamba sa Diyos-Diyosan gaya ng Santo Niño, ng Senyor Santo Niño. Dahil ginamit mo ang Senyor Santo Niño, dapat nauunawaan mo. Ginamit niya ang Senyor Santo Niño, dapat nauunawaan niya kung ano ba ang Senyor Santo Niño. Ano ba ito? Para alam natin na yung kanyang paksa, nauunawaan niya. Nasa topic yun eh. Pero tingnan natin kung anong sasabihin ng moderator dito. Santo Niño, wala ko mag-explain kung unsa ng Santo Niño kay Diyos-Diyosan na ninyo. Tinaw kayo, moderator mo. Hindi ko madawat sa pangutana. Ang atong rules, aya kagawa sa tima ipangutana na asa mabasa. Yan, nag-object daw siya kasi ang paksa daw, patutunayan niya na sinasamba daw ang Senyor Santo Niño. Ang Diyos-Diyosan na Senyor Santo Niño. Yun ang paksa niya. Kaya ang dapat na itanong sa kanya, yun daw paksa niya. Yun daw paksa niya. Para tong para tong si Jimmy Raneses eh. Wala siya pinagkaiba sa technique ng mga SDA. Kahit nasa topic ang tanong, sasabihin out of topic. Nasa topic ang tanong. Ginamit niya ang Senyor Santo Niño. Nauunawaan ba niya kung ano ang Senyor Santo Niño? Siyempre, part yun. Rule ng affirmative side na i-elaborate ang kanyang tema. At ang kanyang tema, isa sa Diyos-Diyos ang sinasamba ang Senyor Santo Niño. Dapat alam niya kung ano ang meaning nun. Pero, pakinggan natin si moderator Paul Lima, anong desisyon niya? Sa imong referensya og sa Biblia nagsimba mig Santo Niño mo na ipangutana, brother, kaya ako nang tubagon gyud. So di pa ko mag-ruling ato sa ihatag ang counter objection before ko mag-ruling. Igsuon Butlay, kung gamito na to ang kartido, kanang sentido komon, ato kartiyo ba? Ang tema nag-isgot og Santo Niño. Yes. Karon imong gibarugan nga kini usa ka Diyos-Diyosan. Di pa mutana ka na ko, in line gud sa topic, wa ko maglihis nini. Kay naisgutan man diri, Mr. Moderator, ang pulong Santo Niño. Atong ipangutana, nagsabtan ba niya ang pulong Santo Niño, usa siya mo conclude. Kay sakto ba rin, Mr. Moderator, Anton Palma, nga mo wali ka sa usa ka butang, nga wali mo masabti. Munang akong ipangutana, Mr. Moderator, nakasabot ba siya? Kabuyong ka na. Ayan, so ang counter objection ni Marcelo Ahok is yung kanyang tanong is inline sa paksa. Kasi ang paksa kasi Santo Niño. Kaya dapat lang na bilang affirmative itong si Darwin Butlay ay alam niya ang paksa niya at nauunawaan niya. Kaya tinatanong yung ano ba ang Santo Niño kasi topic niya is related sa Santo Niño. Kaya dapat lang na ipaliwanag niya yun as affirmative side kung naunawaan ba niya. Ang hirap naman, sabi niya Marcelo Ahok, ang hirap naman kasi na nangangaral ka sa mga bagay na hindi mo naiintindihan.
Kaya para maging valido ang iyong mga katwiran, dapat naiintindihan mo ang mga ipinapangaral mo. Anong desisyon ng moderator? Okay, human sa pagpaminaw sa moderator sa mga objection, ang akong ruling maune. Naaman sa inyong topic ng Senyor Santo Niño. So ang pangutana sa negatibo naka-align sa tema. Ayun, so ang moderator, alam niya ang ginagawa niya. Alam niya ang ginagawa niya. Ang tanong ay inline sa paksa. Ito pala si Kristohanong Isog, Darwin Butlay, wala pala itong karanasan sa tunay na debate. Hindi naturuan ng tama. No? Darwin Butlay, hindi ka pala naturuan ng tama. Dati ang angas mong maghamon kay James Consensino. Pinuntahan ka sa plaza, hindi ka sumipot. Ngayon, natuklasan, wala palang karanasan sa tunay na debate itong si Darwin Butlay. Naku, mahirap yan. Dapat, pag ikaw ay sumabak sa isang debate, alam mo ang ginagawa mo. Alam mo ang bawat sasabihin mo. Dahil kung hindi mo alam, naku, talagang mahihirapan ka niyan. O, tuloy natin. Ayan na. Ginrant ng moderator ang counter objection. Ginrant niya dahil inline sa paksa. Pero yung objection ni Darwin Butlay, basura, dahil sinabi niya, out of topic daw ang tanong, but in reality, it is in line on the topic. Tuloy. So, brother Pastor Butlay, obligado gyud kang motubag sa iyang pangutana. Ayan, inaobliga ni moderator Paula Lima na sagutin ang tanong dahil yun ay inline sa paksa. So, repeat sa imong pangutana para makuha pag-usap ni Pastor. Siniluya ko karon. Ayan na, tandaan ninyo, ito ay pastor. Si Darwin Butlay ay pastor. Ang hirap naman, nagpapastor-pastoran ka, wala ka naman palang nauunawaan sa mga ipinapangaral mo. Kung ang pastor na nangangaral ay hindi nauunawaan ng mga bagay na kanyang ipinangangaral, magsilayasan na kayo. Bakit? Pati kayo idadamay niya sa kanyang mga maling unawa. At ang maling unawa ay kailanman hindi maghahatid sa inyo sa tama. Tuloy. Mr. Butlay, nakasabot ka ba sa pulong Santo Niño? Kung nakasabot ka, unsa man nga pinulungan? Yan. So, ang tinatanong niya, naiintindihan mo ba ang salitang Santo Niño? Kung naiintindihan mo, ano ba ang wikang ito? Okay, tubag. Ang Santo Niño, mga kaigsunan, Diyos-Diyosan, sumala sa akong pagpamatod, pamatodan ko, nga nagsimba ang mga Katoliko, Diyos-Diyosan, ilabi na sa Santo Niño. Diyos-Diyosan ang Santo Niño, mga kaigsunan, sumala sa Jeremiah 10, versikulo 3 to 5, ang kinulit sa kamot, o giludan, larawan. Tinaw tayo, nga Diyos-Diyosan, ang larawan ni Santo Niño, mga kaigsunan. Ayan, so dito natin makikita na ito pala si Darwin Butlay walang alam. Ba't ka pa nagpastor? Wala ka naman palang alam. Ano ba naman to? Ang sabi niya, ang tanong sa kanya ni Marcelo Ahok, ano ba ang salitang Santo Niño? Kung naiintindihan mo, sabihin mo sa akin kung ano ang wikang ito. Napakaliwanag naman ng tanong eh. Ano ang ibig sabihin ng salitang Santo Niño? Ako na lang ang sasagot. Santo means banal. Niño means batang lalaki. Santo Niño, banal na batang lalaki. Yun ang meaning nun. Ito ay wikang Espanyol. Santo, banal. Niño, batang lalaki. Niño. Oh, yan ang sagot. Kung naunawaan pa ni Darwin Butlay ang kanyang ipinapangaral, dapat kanina pa niya sinagot. Pero ang sagot ni Darwin Butlay,
Ang Santo Niño ay Diyos-Diyusan. Ayon sa Jeremias 10:3-5. Uy, Jeremias 10:3-5? Bakit? May Santo Niño na ba nung panahong yun? Hindi niya alam. Kawawa naman tong pastor na ito. Pastor ba yan? Nako. Tuloy din ang video. Sunod pangutana. Sunod akong pangutana, Mr. Butlay. Akong pangutana, klaro man, Mr. Butlay. Nagkakulba ya. Ang pangutana, Mr. Butlay, mauni. Nakasabot makag-unsa ng pinulungan ng Pulong Santo Niño? Karon, kung nakasabot ka, katong imong explanation ganina. Asa man dapitang mga diksyonaryo ha, nga nag-ingon nga ang Santo Niño usa ka Dios-Dios. Asa man dapita? Yan. So, ang follow-up question niya, napakaliwanag ng tanong. Darwin Butlay, napakaliwanag ng tanong. Santo Niño ang pinag-uusapan dito. Ano ba ang lingwaheng yan? Santo Niño. Ano ba ang lingwa? Kasi ang Tagalog niyan kasi is banal na batang lalaki. Yan ang Tagalog ng Santo Niño. So, tinatanong siya, ano ba ang wikang yan? Ano ba ang lingwaheng yan? Kung naiintindihan mo, sabihin mo. May diksyonaryo ba? Ano ba yung ebidensya mo? Ano yung lingwaheng yan? Ipaliwanag mo. Yun ang tanong ni Marcelo Ahok. Tingnan natin kung itong pastor na ito, pastor ba talaga ito o pastor-pastor? Itong nagpapakilalang pastor na ito, meron ba talagang alam? Tuloy. Okay, ito ba? Wala na sa diksyonaryo mga kaisonan, kundi na sa Biblia. Kaya ang Biblia, kamaturan, sumala sa Biblia. Wala ko nagmatuod, sumala sa diksyonaryo mga kaisonan, mag-ipangutanan mo kage. Sumala sa Biblia, asa mabasa nga, napay 1 minute ba? Kayo pag sinamok, dapat respeto ba? Respeto. Na sa Biblia mga kaisonan nga, ang Santo Niño, sumala sa masabot, Diyos-Diyosan, ang tanang ipulit sa kamot, o gilodhan, sumala sa Levitico 26:1, Diyos-Diyosan, tinaw kayo. Ayan, so sabi niya, ang kanyang patunay ay Biblia. Hindi siya nagpatunay ayon sa diksyonaryo. Nakalimutan niya yung paksa niya. Patutunayan niya na ang mga Katoliko ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan gaya na lamang ng Santo Niño ayon sa Biblia at mga referensya. Yung diksyonaryo, referensya yun. Ba't mo sasabihin na ang patunay mo sa Biblia at hindi sa diksyonaryo? Ang topic mo, Biblia at referensya. Ano ba naman to, Darwin Butlay? Pastor ka ba talaga? Nako, kawawa yung mga naloko na denggoy ng pastor na ito. Okay, sabi niya, maliwanag sa sinasabi sa Levitico 26:1 at Isaias 44:9 na ipinagbabawal ang mga Diyos-Diyosan at isa dyan ang Santo Niño ninyo. Okay, ano kaya mangyayari kaya? Tuloy. Sunod pangutana, Mr. Butlay. Ako lagi balik ko, Mr. Butlay. Kawa, magini mo matupad. Ang pangutana, Mr. Butlay, mauni. Kung nakasabot man ka kagunsa ni Pulong Santo Niño, unsa man nga pinulungan. Tugan, sino ba? Tugan, gusto tinudok. Wala kasabot. Ano ko? Simple na. Yan. So, ito ang pinagkaiba ng pastor sa Katoliko. Si Marcelo Ahok, dating member yan ng Church of God, Iglesia ng Diyos. Di ko lang alam kung anong branch yan. International ba? O Seventh Day ba? O ano bang Iglesia ng Diyos yan? Basta member siya ng Church of God. Laban sa isang pastor. Isang pastor ng sulbot. Na term Santo Niño, hindi pa alam kung paano isagot. No? Napakaliwanag naman nung tanong eh. Sabi ni Marcelo Ahok, sabihin mo lang pastor kung hindi mo naintindihan ng week ang salitang Santo Niño,
At aminin mo na lang at di na ako magpa-follow up question. Tingnan natin kung anong sagot dito ni Darwin Butlay. Okay, akong refine ang question no, ang meaning daw kung unsa nga pinulungan ang word nga Santo Niño. Yan, so ni-refine ng moderator. Ipinaunawa kay pastor. Ipinaunawa kay pastor kung ano ba ang tanong. Pastor, ano ba yung wikang Santo Niño? Ito ba ay English? Ito ba ay Tagalog? Ito ba ay Bisaya? Ano ba ito? O, ano ba meaning nun? Ate, pakinggan ng pastor kung marunong ba talagang sumagot. Sa mayong balita gyud brother sa Lucas 1:35 balaan nga bata. So balaan nga bata na siya brother. Pero dili na balaan ang kahoy. Kaya versikulo 23 to 25 nga imbes na yaw nila nagbuhat ang ilan ng gimaya ang gibuhat ang kahoy gibuhat sa Diyos sumala sa Genesis iyang gibuhat ang kahoy mga kaigsunan tinaw kayo so mao na mga igsunan napagal lang na ako so ayan. Liwanag. O, ito na. Alam pala ni Darwin Butlay kung paano sagutin. Pinatagal pa. Sabi niya, ang Santo Niño, yan yung nakalagay doon sa Lucas 1:35, banal na bata. Alam na mo naman pala, kung pinatagal. No? Alam niya, pinatagal pa niya kasi. Dapat di mo na pinatagal yun eh. Ba't mo kasi pinatagal? O, yun. Di, at least maliwanag na, no? Na yun ay banal na batang lalaki. Hindi daw yun kahoy. Sino naman nagturo sa iyo na ang Santo Niño sa Lucas 1:35 ay isang kahoy? Hindi naman turo yun na ang Santo Niño sa Lucas 1:35 ay isang kahoy. Ha? Yung aming larawan kasi, larawan lang yan. Para bang larawan ni Rizal? Yung larawan ni Rizal, hindi si Rizal yun. Kasi ang tunay na Jose Rizal, patay na. Pinagbabaril doon sa Laguna. Yun ang Rizal. Yung si Jose Rizal, na nagsimula sa pagiging bata, hanggang sa tumanda, ano kayang edad niya, pinagbabaril siya doon sa Laguna, yun ang Jose Rizal. Yung nasa plaza natin, rebulto lang yan. Yan ang malaking problema kung hindi naintindihan ng mga pinagsasabi. Kaya, mga nakikinig, nanonood ngayon, huwag kayo magpapadenggoy sa mga pastor. Dahil ang totoo, walang alam ang mga yan. Hindi ba nasa Biblia yon kapag ang bulag ay umakay sa kanyang kapwa bulag, dalawa sila mahuhulog sa imburnal. O yun, hindi ba? O hukay. O. So, ating tuloy na ito yung naturang talakayan. Ito. Ang bata, di man, Diyos nga bata. Sunod pangutana. Sunod pangutana. Ako lang balik kong Berpol kay ako pangutana Berpol, unsa man nga termino o pinulungan ang pulong Santo Niño? Wala ko magmutana o unsay meaning. Ang ako lang yung specific pangutana karon kanina, unsa man nga lingwahe pinulungan ang pulong Santo Niño? Wala ko pangutana Bertay ba? African. Yan, so, pinagdidiinan dito ni Marcelo Ahok, ano ba yung lingwaheng Santo Niño? Ano ba yung lingwaheng Santo Niño? Tingnan natin kung sasagot pa si Butlay. Okay, hindi ko mo dawat sa pangutana. Gusto ko nga mahumani mo pangutana nga nagyog kay pangutana sumala sa kong tema. Ipangutana nga asa mabasa imong tema kay kana akong tubagon dili ka mo. Ay sa komentaryo diha kay Objection time. What is your objection? Ayaw tanggapin ni Butlay ang tanong ni Marcelo. Kasi ang gusto ni Butlay, ang itatanong ni Marcelo, yung kanyang mga pinagdadaldal. Okay naman yun. Pero ang tinatanong ni Marcelo, inline pa rin sa paksa. Kaya hindi yun dapat iwasan. Mga debater ng mga sulpot. Advice ko sa inyo, mag-aral kayo kung ano ba talaga ang tamang pakikipagdebate. Kasi sa tingin ko sa inyo, ang lakas nyong manira, wala naman pala kayong alam.
Okay, sana kung maninira kaya may alam ka naman. Eh dito, butatang butata rito eh. Unang tanong pa nga lang to ni Marcelo, ano ibig sabihin ng salitang Santo Niño? Yung tanong na ano ba ang meaning nito, nasagot na niya kanina, banal na batang lalaki. Ngayon tanong naman, ano naman yung lingwaheng Santo Niño? Ano ba yun? Yun naman ang tanong. O, tingnan natin kung sasagutin ba. Kaya po, objection, Mr. Moderator, he is not responsive to my question. Yan, nag-object na kasi hindi responsive itong si Butlay. Nagpapakilalang pastor pero mukha yata tong baguhang membro. Di marunong. Dapat pastor, mataas ng kaalaman mo. Dahil bilang pastor, dapat ikaw ang nangingibabaw sa kaalaman ng buong mong membro. Yan. Ang hirap naman, ikaw yung nangingibabaw pero yung nasa Katoliko ang layo ng lamang sa'yo. Oh, tuloy. My question is very simple. Sana kabangutan na. Kung sa man nga pinulungan ang pulong Santo Niño, nga mukonklot magkagili sa kagusgusan, kaklaro ka ng pangutan ha? Hindi mo na matumat kasi piyala. O yan, ang tanong niya, tinatanong ko kung ano bang lingwahang salitang Santo Niño kasi ipinabalandra mo na ito raw ay Diyos-Diyusan. Kaya yun ang tinatanong. Again, akong i-remind ang question no, unsa man daw ang pinulungan ang word nga Santo Niño. So, mo na ang iya gusto nga ipangutan na, Pastor. So tubag, Spanish na siya mga kaigsunan. Kung atong searchihan sa KGB Spanish, mga kaigsunan, wala magunin sila kay Bao. Nga sa KGB Spanish, na ay original. Wala gyud tay mabasa Santo Niño. Sumala sa KGB Spanish, sa original ta nga magbasa mga kaigsunan. Dili ta sa bogos nga translation. So natubag mo pangutana. Sa pangutana. Tingnan mo itong sinungaling na Butlay na ito. Ang sabi niya, ang Santo Niño ay wikang Spanish. Pero wala yan sa original. Ano ba namang klaseng palusot yan, Butlay? Pastor ka ba talaga o membro ng pagpapastor-pastoran lang? Layo mo naman sa katotohanan. Pag sinabing Spanish, ibang lingwahe yan sa Grego. Para bang Jesus? Jesus. Oh, ano ba yun sa Grego? Jesus. Ang layo mo naman. Oh, ang layo mo talaga. Oh, Pedro. Ano yun sa Grego? Pedro? Ano ba naman yan? Ano ba sasabihin? Dapat nasa original. Spanish nga eh. Balukto talaga mag-isip itong si Butlay. No? Talaga, naku, ewan ko na lang. Sabi niya, wala sa original. Kaya nga translation eh. Pero sabi niya, yan ay bogus na translation. Ano? Bogus? Alam mo ba yung salitang bogus? Nangopya ka ba kay Bacalares? Na isa pang walang alam? Yung sinabing bogus, ano yon? Yun ay kinuha sa isang cartoons na title Mr. Bogus. Ha? Doon kinuha yung term bogus. Tsaka, yung pinagkuhanan kasi ng version is Nueva Version International. Ang Nueva Version International, ito ay Spanish translation ng New International Version. Pag sinabi mong bogus ang Nueva Version International, para mo na rin sinabi na bogus ang New International Version. At para mo mapatunayan yan ay bogus, maglabas ka ng reference na nagsasabi, the New International Version is a bogus translation. Kung wala kang mailabas na ganun, kasinungalingan na pinagsasabi mo, tinatawag mo lang na bogus kasi salungat sa pinaniniwalaan mo. Ikaw yatang may bogus na utak eh. O, tuloy natin.
Wala pa, 1 minute pa ko tubag. Ay sa respeto ba? Paminaw. Ipangutan na sumala sa kung tema, ayaw ka, lihis kay mura manggag, wag ka dungog sa atong roles nga dili ka mo pa sa kung tema dapat. Lagi iginigiit ni Butlay na magtanong ka ng ayon sa paksa. Una, ang tanong ay nasa paksa ang tanong. Kawawa naman ng pastor na to, hindi naturuan ng tama. Kahit anong tanong, basta inline sa paksa, kahit hindi mo pa ipinahayag, pwede yan. Para tlong si Andrew Libot. Andrew Libot, nung nagdebate sila ni Wendell Talibong, teka, may tumatawag. Ayun, yun po ay kapatid ko po, no? Lagay ko lang tong ano ko, yung aking anti-rad na salamin. Okay, no? So, yun po ay kapatid ko po tumawag. Kasi pinaano ako dun sa live ni Robert Goyo, takot naman pasukin ko. Okay, tingnan po tayo sa ating pagtalakay ngayong gabi dito sa naganap na debate sa pagitan ni Darwin Butlay at saka ni Marcelo Ahok. Pagpatuloy po natin, no? Tsaka kasi ko muna yung aking ano dito, yung aking yan. Okay, so tingnan po tayo. Ito po. Akong tema imong ipangutana dili kay lain. Napadaw na kita. So, padayon. Sunod pangutana. Lingon man ka nga wala sa KGB. Doon na kabay ikapakita nga translation sa Biblia. Kanino nagbubos? Kung yung itagbubos sa kabutang, sa kung pa natin credibility nga ikahatag kung sa isakto. Doon na kabay Biblia gala nga ihimo mismo imuhag ikaw yung Biblia o translation sa Biblia nga imong bit-bit karon nga makaingon ka nga walay Santo Niño sa Biblia. Na kailan niya wala. Ayun, so dito hinahamon na ni Marcelo Ahok itong si Darwin Butlay. Sabi niya, lagi mong sinasabi na itong Bibliang hawak ko ay bogo sa translation. Meron ka ba diyang Bibliang hawak na ang santo na walang nakalagay na ano na Santo Niño yung Diyos may nakalagay na Santo Niño at ito Diyos-Diyosan, meron ka ba diyan, no? Yun ba yun? Isa kasi nadadala sa emotion si Brother Marcelo. Kaya hindi ko na makuha gano'n yung words niya, yung point niya doon. Pero tuloy na lang natin. Lakoy dala pero naana mga kaisonan sa KGB Spanish. May lanan ninyo kinsa baka ko research ninyo ng apps KGB Spanish. Tingnan niyo itong taong ito. Binasa na nga sa Biblia Nueva Version International dahil doon nakalagay ang pangalang Santo Niño. Sasabihin naman ni Darwin Butlay, wala yan sa KJV Spanish. Ano ba naman itong Butlay na ito? Ba't mo hanapin? Sabihin mong wala, kung meron kang hawak na Nueva Version International, pero wala naman doon. Doon mo lang sabihin na wala. Pero kung nandoon naman po sasabihin wala. At dadalhin tayo doon sa Biblia kung saan hindi mahahanap. Ano ba naman to? Para lang to nagtanong saan ba makakabili ng isda? Sinabi na nga doon sa palengke, pupunta ka ba doon sa hardware? Ayokong tumanggap ng sagot kung hindi sa hardware ang sagot. Parang ganun lang ginagawa ni Butlay rito. Sa madaling salita, niloloko niya sarili niya. Tuloy natin. Kasono 35 na bakay mabasa Santo Niño na magpaputol kog leo kung na kay mabasa sa KGB Spanish. Pero huwag kay mabasa pakakon ka panulti yung 30 full size ang magdugang mawang bakakon. Si Bro Mars ka na ang bakakon sumala kayo sa panultihon 30 size na tubagin mo pangutana. Next question. Tingnan mo tong taong ito. Sabi niya, kung hindi nyo mababasa sa King James Version Spanish. King James Version ba yung hawak ni Marcelo Ahok? Spanish translation yun ng New International Version. At ang New International Version, Biblia Protestante yan dong.
Magdung na lang kaya ako sa pastor na ito. Mukhang mas kapanipaniwala pa tawagin ko siyang dong kaysa doon sa pastor. No? At saka eto. Sabi niya, kung walang mababasa sa Spanish King James Version, eh sinungaling ka, Marcelo. Ano sinungaling? Sinungaling kung wala sa Biblia ang hawak. Tapos sinabi niya meron, eh wala naman pala. Yun ang sinungaling. Pero kung tinangan natin, silipin. Para makita natin kung meron ba talaga. Eto, Nueva Version International. Lucas 1:35. Ito ay Biblia Protestante ha. Itong apps ko, Protestante ito. Wala itong Deuterocanon. Itong nakalagay. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al Santo Niño cueva a nacer lo llamarán Hijo de Dios. At sinabi niya kanina na sa Lucas 1:35, ang meaning ng Santo Niño doon ay banal na bata. Alam niya naman pala na meron sa Lucas 1:35. Kaya binasahan siya kung saan mababasa letra por letra sa Lucas 1:35. Pero ang gusto niya basahin doon sa hindi mababasa. Ano ba naman itong klaseng anong pastor na ito? Ilalayo kayo sa totoo. May totoong sagot. Dadaling kayo doon sa sa walang mababasa. Sasabihin niya, wala sa Bible. Sinabi na nga niya kanina ang meaning ng Santo Niño, banal na bata. Sa Lucas 1:35. Ngayon babasahin, Lucas 1:35, dadaling ka doon sa wala. Sasabihin niya, wala. Sinabi mo na nga kanina Ito talagang pastor butlay na ito. Ano ba naman yan? Hoy, undong. Matuto ka namang maging totoo sa sarili mo. Pinagloloko mo lang yung mga tao Kaya ka pa naging pastor dahil yun palang ginagawa mo. Ating ituloy. Teka. Sa tema, sumala sa Biblia. Wa ta mag-ingon na utusan ka kasi Biblia. Ang atong gisulat diri suma sa Biblia. Doon naman ko'y dala nga Biblia diri Protestante. Hindi yung Spanish nakaimo na. Ayan, so si Marcelo Ahok, sabi niya, ang ating pinag-usapan ayon sa Biblia. Wala ka namang sinabing specific na Biblia lang na gagamitin natin. Ngayon, may dala ako dito Biblia na Spanish. Ikaw, meron ka bang Spanish Bible dyan? Ano sagot yung butlay? Bakit ako? Kung mabasa ba na ako, ay sagi. Pangutan ako nilang utupag ko, ay sagi ko. Okay, so naa ba sa Biblia nga dala niya o wala? Ano ba? Wala. So akong uspo na pautan naabad ako kay dalang Bible translation na ay Spanish nga Bible. Nga nag-ingon nga wala gaboy. Nga nag-ingon nga wise senior sa tuninyo sa Bible. Wala lagi ko'y dala kay gikan kasabutan ginato brother nga trabaho ko gikan so wala gyud ko kaamdam. Ikaw grabe na kaamdam nimo. Mo nang ayaw ko ba. Tinan mo. Ipinalusot na lang niya na siya ay galing sa trabaho kaya hindi siya nakapaghanda. Ba't ka maghahamon kung hindi ka pala handa? Siguro kung matagal na yan pinag-usapan, dapat sana ready ka na dyan. Ba't para hindi ka handa? Ano ba naman to si Darwin Butlay? Nako. Ating ituloy. Tayo, PGB Spanish, kaya lang tiga nga wala ko'y dala, mong isugot ka, kaya wala ko'y dala, mga personan, so imong ipangutan na ari sa timan ako. Pangutan na ba? Kabasa, nga nagluhod, o nagsimba kami sa Santo Niño ay sa 1 minute lagi, pagkatong respeto ba, wapa po naman ko ba? 1 minute. Tingnan mo itong si Darwin Butlayo, ang layo ng mga binabanat. Kaya nag-objection si Marcelo, ayaw naman niya pa-objection Ano ba naman to? Hoy, Butlay! Marunong ka ba talaga? Tuloy natin. So, moderator, counter objection, moderator. 1 minute ang pangutana. Pag doon ay objection ang
automatic ka mo hilom para paminahon dayon sa moderator ng objection. Total, hatagan man ka o counter objection. So kami object man si Brother Mars, unsa man ang imong objection, brother, para maka-counter po siya. Mr. Moderator, ako objection, dapat utangin mga tubang, inline sa mga pangutana. Una din sa magamaga magstorya, kaya makasubaan sa akong ikasabutan. Ay nasige pangitag rason niya, kung ako kadag Biblia, kaya ikaw lahat mantid, ako ikaw na ko nagsumpak mo. Ay napangitag rason dito sa tutima, ikaw na siglis-lis, kaya mangita man ka o ka na mga set comments niya. So tupas sa kamutan, huwag na kayo katubag. Karon kayo mag-aginon, tubag, naman. Okay, sa nag-object man ka, so naiyang counter objection. Ako po paminahon. Counter objection ako bro na wala ko nakadala laging Biblia. O gusto ka na maibawan mo i-search lang ang apps nga KGB Spanish busa di ko madawat sa imong pangutana mong next question na lang bro. Teka. May, ito napansin ko. Hinahanapan ni Marcelo si Darwin Butlay ng Spanish Bible para tutulan yung kanyang hawak na Spanish Bible. Ang sabi ni Darwin Butlay, gaya ng sinabi niya, wala siyang naihandang Biblia kasi siya ay galing pa sa trabaho. Kaya siya walang naihandang Biblia. Ngayon, ito yung dito. Si Marcelo may hawak na Biblia, Nueva Version International. Ang style kasi ng mga sulpot kasi, hahanapan ka saan mababasa. Kaya, kapag meron namang mababasa, dapat sana, yun. Hindi dadalhin sa hindi mababasa. Ang gusto dito ni Butlay, dalhin niya si Marcelo doon sa app na King James Spanish, wala naman doon yung mababasa na Santo Niño. Ano ba naman to? Lokohan? Lokohan ba to, Butlay? Walang lokohan. Let us all be honest. May mababasa, doon mabasahin dahil yun ang paksa. Huwag mong dadalhin sa hindi mababasa, sasabihin mo na wala naman. Hanggat maaari nga, may mababasa dahil yun naman talaga ang paksa Saan mababasa? Ayun. Dalhin doon sa hindi mababasa. You're misleading kung ganun. Itong sakit sa mga sulpot. Tatanungin ka, saan mababasa? Pag binigyan, ay wag dyan. Ano ba naman yan? Yan yung makikita na tayo'y dinidenggoy lang ng mga sulpot na yan. Tuloy natin. Sa moderator, atong hinumduman nga once nga debate, kinahanglan magdala tag ebidensya gyud. Kay pamatud-an man nato. Pamatud-an. So ang burden of proof naa kanimo Pastor Darwin Butlay. So wa man sa kadala, so sunod pagutana. Yon, so ang burden of proof na kay Darwin Butlay. So, dahil wala siya nang ihanda, next question na lang. Sumala din mo ang Biblia sa Protestante. Kining Santa Biblia, Nueva Version International, o sa English man, New International Version. Mabasa man lagi diri, Pastor Butay, ano nagagawa diri? San Lucas 1:35, na compremes. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cobrera con su sombra. Asi po'y al Santo Niño. Ganun ang talaga kung isabutay, kinsa man ang magapon pero nakumangan sa bagang buhok sa kaman. Kining Biblia, nagsulti, o ikaw mismo nagang Biblia. Okay, tubag. Ang akong gingon, dili mabasa ni mo ang Santo Niño nga word. Sa KGB Spanish, 1 minute lagi tubag. Ay sa wapa ko naman tubag. So, yung moderator. Tinan mo itong Pastor Butlay na to hindi marunong. Ang linaw ng tanong. Ayon dito sa Bibliang hawak ko, English version ng New International Version, ito ay Protestant Bible. Ay, naamin mo ba na mababasa dito ang salitang Santo Niño? Yes or no? Ang sabi ni Butlay. Moderator! Sinabi ko na kanina, sa King James Spanish, wala yan. Hindi naman tinatanong kung sa King James Spanish
Ito talaga tong mga pastor na ito. Talagang niloloko tayo. Harap-harapan na masyado. Huwag ganyan, Butlay. Nahahalata ka masyado. Ha? Nahahalata ka masyado. Sabihin mo lang, kung meron o wala, yon ang tanong. Ba't dami mong palusot? O tuloy. Again, ato itong buwan ko na Bias na moderator ni magsilbi. Yun. Sabi niya, bias ang moderator, hindi magsilbi. Naging bias, tinitindig na ng moderator yung ano yung temong pinag-uusapan Si Butlay, naiipit. Kasi may ebidensyang hawak si Marcelo Ahok, siya wala. Ginagawa niya, gusto niyang ilihis, ayaw ipalihis si Marcelo. Yung moderator naman, tumitindig naman sa pinag-usapan ng dalawa. Kaya yun, pinupunterya yung yung pimpaksa. Sabi ni Butlay, bias ang moderator. Iba naman yan. Ganyan talaga kayong mga sulpot? Tuloy. Di kasabing. Kaya para paminaw na to, kung sa objection. Okay. So, ni-object pa ng Bigkasay, so ato sa paminaw sa yung objection para counter po siya. Okay, counter objection nga Lumatay ko din sa objection. ay sa Uy, alam, debate ko. Usa ka mo counter ganito. kapila ni objection moderator mga kaduwa naman siya ni objection moderator. What's wrong lang, no limit. What's wrong lang, no limit. Limitless ang objection. Oh. Basta na nakita nga violation sa rules, anytime pwede maka-object. So, ato sa paminaw ng objection, dayon ato pong paminaw ng imong counter objection para pantas ang atong ruling. Sige. Gauwan, mag-gauwan. Paura na objection. He is not responsive to my motion. Kinsa man ang bakakong karon. Ikaw nga nagsulti nga wala mabasa ang salto ninyo o kini Hesus Biblias nga mabasa ang pulong salto ninyo. Kinsa man ang bakakon. Yan. So, napakaliwanag ng tanong. Sino ba ang sinungaling? Ikaw na nagsabing walang mababasang Santo Niño dito sa Bibliang ito? O ang Biblia mismo na nagsabi may nakalagay dito na Santo Niño? Sino ang sinungaling? Yun ang tanong. Pagkikita natin sa sagot ni Butlay. Okay. Akong counter objection moderator. Na di ko mudawat sa iyang bugos nga translation mo na si Spanish yun mabasa nga walay Santo Niño mo sa di ko mudawat sa pangutana kay bugos nga translation iyang gigamit so ako moderator di ko mudawat. Teka. Nagdeklara si Butlay na bogo sa translation ang Nueva Version International. Sa tingin ko, dapat maglabas si Butlay ng ebidensya kasi kanina inamin na niya ang meaning ng Santo Niño sa Lucas 1:35, banal na bata. Sinabi niya yung kanina, narinig yon. Tapos dito, magdidinay na naman siya. Naku, kawawa talaga itong si Butlay nito. Wala siyang panama sa debating ito. Kawawang kawawa. Tuloy natin. Ano ang masasabi dito ni Paul Alima? Sa inyong kasabutan, wa mo naghisgot o bugos ka translation o King James Version lang. Basta niya sa inyong topic, mamatud-an nga ang magkatoliko nagsimbag Diyos-Diyosan ilabi na sa Santo Niño sumala sa Biblia o referensya. Ayan. So, nireview ni Paul Alima ang paksa at wala sa paksa na kayo ay gagamit ng King James Version lang. Wala sa paksa, nagagamit ng King James Version lang. Si Butlay na naiipit. Ang gusto niya mangyari, King James Version lang. Butlay, ikaw talaga Butlay. Wala ka talagang panama kay Marcelo kahit saan kung anggulo tingnan. Tuloy. So ang akong rolling maone. So proceed sa imong last question kay atong time is one last question na lang. Dayon mo tubag na si Pastor Butlay. Dayon mag-proceed ta sa destructive space nga 5 minutes. Ayan. So, ang desisyon ng moderator, continue na lang yung next question na lang.
Dahil si Butlay, kawawang-kawawa natin yung mukha. Kawawang-kawawa na. Pastor pa naman yan. Asa na mga supporter mo, Pastor? Tuloy. One last question. Ang akong pangutanan ni Sir Butlay, tama ko magdibate. Sumana sa Lucas 1:5, ni Santa Biblia, Nueva Version International, sa right ilungan, malito Katoliko. Pero pangutanan karon, nag-ingon man din, mapasa man nato nga dunay pulong sa tuninyo, ikaw miingon nga wala. Kinsa man ang bakakon karon atubangan sa mga tao, kining Biblia mismo, nga nag-translate ni right ilungan, o ikaw mismo nga nag-ingon nga way ebidensya. Okay, tubag. Yan, ang liwanag ng tanong. Ulit ang tanong. Butlay, alin ba ang dapat paniwalaan? Yung may mababasang ebidensya na may nakasulat na Santo Niño? O ikaw ang nagsasabing na walang mababasa na Santo Niño? Ang bakakon, mao ang bias na... Oy, objection yan, objection yan. Objection niya, sabi niya, ang sinungaling, yung bias, yung bugos. Ano ba namang klaseng debater ba yan? Kawawa namang Butlay. Huy! Debater ka? Naku, tuloy na lang nga natin. Bible nga mo gigamit karon na ba kay KGB Spanish kay kung na kay KGB Spanish anak mo dawan ay sa Objection. na objection objection. Iko lang kung So, what is your objection? ang akong trabaho sa moderator, mangutanan ako niya. Naon sa naman ako may pangutanong? Okay, ang atong time, napa ba? Napay usa na, marapa na. O napay isa ka minutong pangutana. So atong tagdo ning objection. So, mo tong iyang objection unsa may imong counter? Akong counter objection lagi. Oh, dawat ko nga ako na maka kung naa kay KGB Spanish nga Bible pero dili gani wa kay KGB Spanish Bible sa di ko mo dawat nga ako'y bakakon kay ang bakakon mao nang madugang-dugang. Teka, tingnan mo tong taong ito. Ang pinag-usapan ayon sa Biblia at mga referensya. Yun ang pinag-usapan sa paksa. Wala sa paksa na King James Version lang. Ito talaga si Butlay talaga. Si Bisaya pa, badlungon kayo. No? Pasaway. Ano pasaway? Ang tema, ayon sa Biblia. Ang tanong, ang Nueva Version International ba? Biblia o comics? Sabi niya, bogus. Asan ang ebidensya mong bogus yan? Ito talaga. Protestant Bible yan, bogus. Ano yung bogus si Protestant Bible yan? Talaga si Butlay talaga. O tuloy. So, bugos na nga translation mo na tubag na. So, wanay pangutan na kay gitubag na tiga. Wanay oras kay 49 na lang to. Ang ruling sa moderator mauni. Sige nato mapugos si pastor. Sige nato siya mapugos kay mubarog man siya sa KGB. So, ato na lang grant ang one question dayon one answer kay para nako may gamay po nga minuto. Okay ba ka, pastor? Sabi ni Paul Alima, hindi natin mapipilit si pastor. Ayaw talaga magsabi, naninindigan talaga siya doon sa kanya King James Version Spanish. Wala naman yun sa paksa. Kung ako yung moderator nito, hindi ko palulusutin ito. Hindi ko ito palulusutin Ang usapan ayon sa Biblia. Wala namang sinabi na ayon sa King James Version Spanish lang. Buti ka, mabait si Paul Alima sa'yo. Ako pa naging moderator dito. Ang tema nyo, Biblia at referensya. Ang ginagamit ba niya, Biblia ba yan? Confirm mo muna kung Biblia ba yan. Pag sinabi niya Biblia, pasok sa tema. Ano ba naman to? Hindi marunong to si Butlay. Tuloy natin. Okay. Ay, kadlo. Magbuot sa timer. Last pangutana, ay huwag na matubag. Ang Katoliko, Mr. Butlay, kung nahibaw ka, nagsimba sa usa ka Diyos na labing gamhanan sa tanan. Ang pangutana,
Sayop niyo, dili. Wala na nasayo, pero kung kahoy, diba, nalo nila, pero kung kahoy, dili na tinuod nga Diyos, dili mo ng Korinto, unsa man diyang Diyos-Diyosan, dili, nagulagway ka na sa butang, nga dili tinuod, Jeremias 16, versikulo 20, ang binuhat sa tao, dili tinuod, kung saan natubag yung pangutana, huwag na umanang yung pangutana. Okay time, so atong palakpakan ang duha nato ka mga debaters sa mainit kaayong cross-examination. Ayun, so eto nangyari, tinanong niya, opisyal na turo ng Katoliko na sumamba sa isang Diyos lang, tama ba yon o mali? Sabi ni Butlay, tama yon, pero kung yung Diyos nyo ay yung kahoy, sino ba, saan ka ba nakakita? Aklat Katoliko, sinabi na ang Diyos namin kahoy. Wala naman eh. Naku, ako pa nakadebate mo, Butlay, kawawang kawawa ka. Buti na lang, si Marcelo Ahok lang yun. Ako pa yung habulin kita sa ang aklat Katoliko mo nabasa na ang Diyos namin ay kahoy. Lagot ka dyan, no? Pag ako nakadebate mo, hahabulin ko bawat words mo, lagot ka talaga. So hanggang dito na lamang, part 1 pa lang yun. Abangan ninyo, may karugtong pa yon. May part 2 pa, kung saan ang maninindigan naman ay si Marcelo Ahok at ang kukontra naman, ang tagatanong naman ay si Darwin Butlay. Mahaba na oras, bigay ko na lang para sa end up na lang dito. Abangan nyo na lang ang karugtong nito. Ang part 2 nitong Darwin Butlay, binutata ng husto ni Marcelo Ahok. Meron po itong part 2. So, hanggang dito na lamang po muna tayo sa ating ating episode ngayon. Ito po si Jando Alabado na sabi po sa inyo. Gaya na sinasabi ko palagi, if you learn to be fluent, to adapt, you'll be unbeatable. Ayan. So, hanggang dito na lamang po dahil tapos na po na doon sa punto por punto. Balik na po ako. Bye-bye!